umaga po ngayon mga ka-Caribbean. Tayo po ay punta ng Legazpi City. Ayan, shoutout po natin po sila. Kaya tayo mga farmers, araw na ito ay wala tayo po sa ating kalabasipan. Kaya papasyukan natin, bisitahin natin po si Ma'am Sara. Yan po sa party po ng Legazpi sa Alpay. Shoutout po natin po mga farmers. Dito po tayo mga ka-farmers po sa Cubao. Biyahe po tayo ngayon ng Legazpi City. Meron po tayong ka-farmers po doon na nagpapabisita sa kanyang pong farm para po malunasan po natin ang kanyang problema sa kanyang kalamansi dahil 2 taon ay hindi pa po nakakakuha siya ng magandang bunga. May mga pagkakataon na yung kanyang kalamansi ay naninilaw, pero pagkakataon ng kampungan ng kanyang kalamansi ay nalalagas o nalalaglag. Alamin po natin kung ano ang ating maitutulong doon sa kanyang lupa at pati na rin po sa kanyang mga kalamansian. Kumbaga po saan ay medyo matagal-tagal na rin po itong kanyang naitanim. Yung po kasing klase nung tayo po ay pumasyal po doon way back 2000. Tayo po kasi yung naghalid po ng mula doon. Nakita natin po yung isa sa nakikita kong problem doon ay ang kanilang patubig dahil doon sa area na yon medyo malapit sila sa Sorsogon, hirap sila sa patubig. Isa lang yung halos yung source of water na kanilang pinagkukunan, kaya may possible na yun ang isang dahilan kung kaya yung kanilang kalamansi ay higing madilaw. Tapos doon na rin sa lupa dahil hindi po siya ganong buhaghag. Na malalaman po natin kasi may bisitahin din po natin yung area para po tumpasin natin kung ano po yung magiging problema. Pati na rin po yung mga abonong kanyang nilalagay, pati na rin po yung kanyang mga pang-insecticide para po noon ay makatuwang tayo doon sa ating pong ka-farmers dahil una-una mga trivia, hindi naman po biro yung kanyang naging puhunan para po sa kalamansi. Nakakapitas naman po sila, kaya lang hindi lang doon yung ganong inaasahan na marami. Napanood niya po kasi yung video po ng ating kalamansi na marami pong bunga, 2 taong mahigit pa lang, halos kasabayan lang din po noong kanyang tanim. Sabi ko naman, doon kasing aming area ay nasa tabing ilog, tsaka po yung lupa ay buhaghag at maganda. Kaya hindi po masyadong naging problema sa amin po ang magpalaki ng kalamansi o magpabunga. Doon po sa kanilang area, alamin natin po kung ano po may tutulong po natin para doon ay maging progressive yung kanyang kalamansi. Shoutout po natin si Ma'am Sara. Dito po tayo sa bus papuntang Legazpi. Ang oras po ng ating pong biyahe ay makarating tayo siguro gabi na dahil ayon sa ating subscriber nasa 12 oras ang biyahe dahil una-una hindi po maganda o maayos yung daanan. May mga pagkakataon talaga doon, may mga bako-bako. Sa bagay kahit saan naman po, pero talaga mga bako-bako, hindi talaga nawawala po yan. Kaya maaaring gabi na rin, papasundo na lang po tayo sa subscriber or bibiyahin po tayo ng isang papuntang Sorsogon. Kaya magdadalawang sakay po tayo mga farmers. Kaya wala po. Kaya po doon kala Ma'am Sara ay kita-kita lang po tayo bukas po dyan para po malaman po natin. Makita natin po yung inyong farm, makita natin yung kalamansi at magawa po natin ng solusyon yung ating pong makakaya, yung ating pong kaalaman para matulungan po namin kayo sa inyong pong kalamansi farming. Siyempre shoutout din po natin yung kanyang pong mga trabahador,
yung kanya pong mga kasama po doon sa farm, pati na rin po dyan sa parte po ng Sorsogon. Yung ating pong kaibigan po dyan na meron sa Kulay Sorsogon na kung saan ay nagdala rin tayo ng kalamansi siguro mag-way back mga tatlong 3 years na siguro yung nakakalipas kaya ma-harvest na po siya. Yan po mga farmers, paano po ay kita na lang po tayo bukas. God bless po sa inyong lahat. Bye bye.